Doon muna tayo sa Sunday Gospel Reflection noong December 28, yung Feast of the Holy Family. So, alam na natin yung tema nung Holy Family na laging sinasabi ni Father Joel Gatos. Pero iibahin ko na lang, no? Since ang gospel ngayon is yung yung pagpunta ng Holy Family sa Egypt, and then yung pagkamatay ni Herod, yung pagbalik nila sa Israel. No? Yun yung gospel ngayon. It says about protection. Yung pagpaprotekta ni Saint Joseph dun sa mag-ina. So, sa akin, ang ibablog ko ngayon, given na yun, yung lahat ng sinabi ni Father Joel, tama lahat yun. Pero, ang aking sasabihin lang, since protection yung pinag-uusapan, di ba? Bago tayo magpamilya, o bago natin iwan yung ating pamilya at magtayo ng sarili nating pamilya, ibig sabihin, bago tayo mag-asawa, bago tayo magpakasal, whether sa West or sa simbahan, dapat dun pa lang pinoprotektahan na natin yung ating magiging pamilya. What kind of protection na yung sinasabi ko? Yun yung protection na maging mabuting halimbawa. No? Yung dapat na magiging good role model ka sa mga anak mo kahit na hindi ka perfectong tao. Ibig sabihin, yung hindi ka perfectong tao, yung nadadala ka ng emosyon, pero at least tinatry mo na walang masasabi sa'yo, na walang maibabalik sa'yo yung anak mo na bakit ikaw ginagawa mo and then kami hindi. Yung ganyan. Kasi lahat naman ng natututunan ng bata ay nagsisimula sa bahay. Diba? Kahit sino, hindi naman necessarily kailangan magulang mo. Basta yung gumagabay sa'yo at may influensya sa buhay mo from a very young age. Yung formation years mo. Diba? Mula toddler ka hanggang mag 7 years old ka, yun yung mga formative years, and then teenage years, and then hanggang sa maging adult ka na. Diba? Yung mga ganyan. Given na kasi yung lahat ng sinasabi ni Father Joel pero do you exercise yung makinig naman sa view ng mga anak nyo? Diba? Yung sinasabi doon sa Sirach kasi yung sa Sirach, yun yung inaabuso ng yung first reading nung Sunday na yun yung inaabuso ng mga magulang just because they have that parental authority. Yeah? I mean, even God, God Himself listens. Jesus Himself listens. God Himself listens. Diba? Yung may kumundi na sa isang babae na nahuling nakikipaapid, o anong sinabi niya? Kung wala kayong kasalanan, kayo yung unang bumato. So, ibig sabihin, dapat maging responsable rin kayo na huwag kayong magmamalinis. Lalo na't nakikita ng mga anak nyo yung ginagawa nyo. Kasi kay Saint Joseph at saka kay Mama Mary, wala na tayong maipipintas dun. Kaya nga sila yung role model ng pamilya. Role model ng mga magulang. And even yung finding Jesus at the temple, di ba? Kung iisipin mo, yung sinasabi na, bakit nyo po ko hinahanap ngayong nasa, di ba? Yung mga ganun. Pero, hindi hindi tinake, parang nagtaka lang si Mama Mary tsaka si Saint Joseph, bakit ganun yung sagot ni Lord. Pero they wouldn't take it against the Lord. Di ba? They wouldn't take it against their own son, na bakit ako sinasagot ng anak ko ng ganun. And come to think of it, Saint Joseph and Mama Mary realizes kung sino yung nagsasalita. Kaya they would not take it against. Hindi ko naman sinasabi na yung mga anak is equivalent ni Lord. Wala nang equal si Lord Jesus. But sana yung matuto lang kayong makinig minsan. Yeah. Kung bakit, pakinggan nyo rin yung boses ng mga anak nyo. At hayaan yung i-explore nila yung dapat nilang i-explore. No? Dahil yung masyado kayong overprotective na, nahihirapan, ganito, ganyan. Paano pag wala na kayo, di ba? Di ba? Yun yung worry nyo, di ba?
paano matututo yung mga anak nyo kung sa maliit na bagay lang, hindi nyo siya hahayaan na mag-ano. At saka, yun as a parent, kasama yung responsibilidad niya. Kahit gano'n na katanda yung anak nyo, responsibilidad nyo pa rin yan. Kaya kahit na anong sama niya sa buhay, ipagpasa Diyos nyo na lang na magbago yan. So, yun lang pa.